Bahay nila Ate Geraldine, oh. Hindi ka makakatayo dito sa bahay nila kasi pag tumayo ka, lagpas na yung ulo mo. Ayan, oh, kita mo, lagpas na yung ulo mo, yung bubong. Kala ko nga, nagsawa ka na sa amin. Hello po, Ate Geraldine. Kumusta kayo, Ate Geraldine? Ay, Naalala mo ako, Ate Geraldine? Anong pangalan ko? ba't natagalan ka? Oh, malayo kasi sa amin, Ate Geraldine. Kumusta ka naman? Mahirap, May- nalumpo na ako. Nalumpo ka? Hindi ka na makakalakad? Mga kalakad ko. Kawawa ka naman. Asan yung anak mo, babae? Ay, nagtrabaho Asan nagtrabaho? sa Saan? Anong trabaho niya? katulong. Katulong? Saan? Tagig. Sa Taguig. Ano nga pangalan nun? Si... Yun ang, Ha? yun ang Gerald. Ayun si Geraldine. Ikaw pala si... Ano nga pangalan mo? Jocelyn. Jocelyn. Sorry. Nagkabaliktad pala. Si Jocelyn at saka si Geraldine. Ayan Ba't po. ang tagal mo? Oh, malayo kasi po, wala po akong pera pamasahe papunta ay gasolina papunta rito. Kaya hindi ako nakabalik. Oh. Kumusta naman kayo dito? Nakakaraos. Nakakaraos? Kawawa naman. Ito po ang bahay nila Ate Geraldine, oh. Hindi ka makakatayo dito sa bahay nila kasi pag tumayo ka, lagpas na yung ulo mo. Ayan, oh, kita mo, lagpas na yung ulo mo, yung bubong nasa baba pa. Kaya ang bahay po nila ay ganito lang po. Ayan po, ganito po ang bahay nila sa ilalim. Ayan. Kasi wala si Geraldine. Oh, makalat kasi wala si Geraldine kasi nagtrabaho. Kakaawa naman itong mga pamilyang ito. Walang nagbabantay sa iyo dito ngayon. Asan na yung asawa mo? Nagtrabaho din. Hello mga kalingap, ito pala si Geraldine, si Jocelyn ay may problema po siya, nabinat. Nabinat ka ba, Ate Jocelyn? O, nabinat daw ito. So ngayon po ay para po siyang lumpo na hindi po siya makakalakad, na parang pagapang-gapang yung lakad mo, Ate Jocelyn, di ba? O, kawawa naman itong pamilyang ito na wala nang bahay na matutuluyan. Ayan, o, itong bahay nila ay parang nako, kawawa talaga. Tapos yung sitwasyon pa niya ngayon, mag-iisa lang siya dito sa bahay nila dahil hindi rin po siya Sino po nagluluto sa iyo? Yung anak kong dalawang maliit Dal- kapag nandito. Kapag nandito, ay paano pag pumapasok sila? Ha? Yung asawa ko. Yung asawa mo? Oh, kawawa naman. Sige, at may pasalubong ako sa iyo, ha. Paano to mabibitbit doon sa loob? Sa loob ko na ilalagay yan. Ayan, oh. Galing po yan kay Ate Milet, purse. At saka grocery. Ay, Ha? salamat. Kala ko ito lang. Dalawa po yan, Paris. May bigas, may grocery. Oh. Ilang kilo to? Ha? 5 kilo. Ang dami Oh, madami po. Maraming salamat kay Ate Milet. Mag-pray lang po tayo na sana may mga tutulong sa atin. No, bigyan pa tayong lakas pangangatawan. Akala ko nga, nagsawa ka na. Akala mo nagsawa na ako? Hindi po, pag may pera lang po ako lagi, Ate Jocelyn, lagi ako babalik dito.
Pero pag wala akong pera, pagpasensyahan nyo po. Maraming salamat ha. Walang anuman po. Hindi ko nga nagsasawa sa amin. Hindi ako magsasawa, Ate Jocelyn, hanggat biniyayaan tayo ng Panginoon. Hindi ako magsasawang tutulong. Lagi lang ako nandito. Lagi ka lang nandito, hindi ka makakalabas. Kawawa naman. Ilang taon ka na nga, Ate Jocelyn? 33? 36. Ilan na nga yung anak mo? 4. Naku. Sige nga, ako na magdala dito sa loob, Ate Jocelyn. Ha? Ako na magbitbit sa loob. Kasi hindi mo naman madadala to. Paano ka maglalakad papunta sa loob? Sige, ako na magdala dito sa loob. Ay, naku, kawawa itong pamilyang ito, mga kalingap, oh. Ay. Ayan, oh, kasi wala pong nag-aayos kasi dito kasi hindi naman siya makakita. Ayan, wala pong nag-aayos. Ayan. Yung anak pala niya na si Geraldine, ayun po, namamasukan na po ng katulong. Ayan po, salamat po kay Ate Milet sa bigas at saka grocery. Ayan. Paano yan? Dito ka lang lagi ka lang nakaupo dito. Mag-pray ka lang lagi sa Panginoon, Ate Jocelyn. May mababait din na tao para tulungan ka. Ang bait naman nagbibigay ng grocery. Ang bait niya. Opo, mababait po talaga sila. Ikaw. Mas mabait yung mga tumulong sa akin, Ate Jocelyn. Kasi hindi ko rin yan magagawa pag wala sila. Kasi wala naman akong yaman. Kung wala ka, hindi na kami makakahingi ng ano. Wow, nakaka-touch naman yan, Ate Jocelyn. Salamat din. Sana ipag-pray mo rin ako. Nalalakas din aking katawan. Oo. Para lagi akong balik-balik dito. Kala ko nga, nagsawa ka na sa amin. Hindi po. Sige mo po, hindi po magsasawa, Ate Jocelyn. Nakakaiyak ka naman. Hindi po ako ganun, Ate Jocelyn. Hindi po ako nangiiwan. Hanggat may pera ako, Ate Jocelyn, kung kaya kong araw-arawin ditong bumalik, babalik ako. Pero Ate Jocelyn, alam mo naman, ako din mahirap din. Kaya nagadepende din sa sitwasyon. Kung magkaroon ako ng gasolina papunta rito, di babalik po ako. Malayo ba sa inyo? Opo, Antipolo po kasi ako, Ate Jocelyn. 100 kilometers po ang layo galing dito. Kaya nadili po ang aking ang aking mga ayuda. Sige lang, Ate Jocelyn. Hanggat may buhay, may pag-asa pa tayo na lumakas. Kawawa ka naman. Maraming salamat ha. Walang anuman po. Wala lang yun. Ha? Pag kami nibigyan na kami ate. Sino nagbibigay? Ate sa inyo. Mm-mm. Buti naman po ay tinulungan din ka ng ibang kapitbahay mo. Kapatid ko yan Kapatid ng asawa mo. Pero mabait po. Buti naman po. Kawawa ka naman din. Wala ka na bang nakikitang aninag? As in madilim? Hindi naman po. Mayroong maliwanag. Liwanan lang. Kawawa naman. Maraming salamat, Ate Jocelyn, ha. Babalik-balik kami dito, ha. Maraming salamat.
Maraming salamat din kay Ate Milit. Maraming salamat din po kay Ate Anit sa kanyang panggas. Dahil hindi po kami makakarating dito kung hindi po ako nagkaroon ng panggas. Salamat po Ate Anit. Dahil kahit hindi ako nangihingi, alam nyo po yung pangangailangan ko. Thank you very much. Ayan, Ate Jocelyn, thank you. Hanggang sa muli. Ayan po ang walang anuman po. So ayan po ang bahay nila Ate Jocelyn nyo. Trapa lang po talaga siya, oh. Pinatong sa babaw. Kung tutusin, mas mataas pa ako dito, mas matangkad pa ako sa bahay nila. Kaya ito, nasa tabi lang po sila ng kalsada sa sa sidewalk, sa gilid. Pagbaba ng simento, ayan na po ang kanilang bahay. Makakatutubo po sila dito. So ayan mga kalingap, nabisita ulit natin sila Ate Jocelyn. Nawala na pala dito si Geraldine dahil namasukan daw ng katulong sa Taguig. Kaya siya lang po mag-isa, kawawa. Dahil wala po nag-alaga sa kanya ngayon. Kaya sana ay may makakapansin sa mga ganitong sitwasyon na nangangailangan ng kalingap. Maraming salamat sa inyo, Ate Milit at Ate Anits. Dahil si Ate Anits ay binigyan po ako ng gasolina para makarating dito. Salamat din po kay Ate Milit first sa kanyang bigas at saka grocery na pinamahagi natin sa kanila. Kaya maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta ng aking channel, lalo ng ating mga kababayang OFW at immigrant na dirahan dyan sa ibang bansa at ating viewers dito sa Pilipinas. Shoutout sa inyo lahat. Maraming salamat. God bless.